Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong ipinalabas ng Malacanang sa tagapagsalita po nila na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President Sara Duterte. Mga kabayan, ibang klase po. Yung paglipat po ng 60 billion na pera po ng taong bayan dahil ito po ay contribute po ng miyembro po ng PhilHealth. Nilipat po ito sa National Treasury sa pangunguna po nila dating Finance Secretary Recto, di po ba? At sinabi po ni Secretary Recto noong mga panahon na yon kung saan po gagamitin itong mga pera na ito. Ito po ay gagamitin sa mga programa at proyekto ng gobyerno gamit po ang DPWH. Hindi po ba? Pero ngayon, iba po ang pinalabas ng Malacanang, mga kabayan. Iba po, nagamit daw po ang karamihang 60 billion. Alamin po natin ang pahayag ng Malacanang. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Grabe, ganito po nila gaguhin at gawin tanga at bobo ang mga Pilipino dahil wala na po ang pera, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang tagapagsalita po. Grabe. Kim Chiu kinasu 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan. Salungat sa sinasabi ng iilan na gamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang HEA ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripisyo para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon. Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa, katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals, at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa 3 DOH health facilities at sa health facilities enhancement programs. Dahil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa... Grabe, no? Nagamit daw po mga tambay. Saan? Kasama pa po. Doon daw po sa mga hindi nabayaran nung panahon pa ng COVID-19 at karamihan daw po sa health din nagamit. Mga kabayan, totoo po ba ito? Pakinggan naman po natin si Ralph Recto, mga tambay, kung saan po nila nagamit ang 60 billion na kinuha po sa PhilHealth at pati po sa PDIC na mahigit 100 billion, mga kabayan. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Ganito na po ba ang pamahalaan natin, mga kabayan? Ibang klase po ngayon ang pamahalaan natin. Sanay na sanay po yata talaga sa kasinungalingan umano. Ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino talaga. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang tinig po pahayag ni Ralph Recto. Hindi po pwede na kapag may nakitang malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan, hahayaan na lang. Sleeping funds serve no one. Every idle peso is a disservice to every Filipino.
60 billion pesos sa di nagamit na pondo ang nailipat na ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan ang mga proyekto ng gobyerno. Halos 30 billion pesos ang balak na ilipat pa bago na TRO. Bukod sa PhilHealth, ayon kay Recto, nakapag-remit na rin ang PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation na humigit kumulang 104 billion pesos sa National Treasury. Sabi ni Recto, kung ipapabalik ng Korte Suprema ang pondo, magkakaroon ito ng epekto sa credit rating ng bansa. That will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee in the next 18 months. Tinukoy ni Associate Justice Benjamin Caguiwa ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nagsasabing kapag lumampas sa tinakdang ceiling ang reserbang pondo ng PhilHealth ng 2 taon, babawasan ang kontribusyon ng mga PhilHealth members at itataas ang halaga ng kanilang benepisyo. Pero kung kukunin ng gobyerno ang reserve fund, hindi na ito mangyayari dahil hindi na maaabot ang sili. But every time you take money away from the reserve fund, the reserve fund is not able to reach the ceiling. So the movement towards reaching the ceiling to trigger these benefits and the reduction of contributions will get retarded. But what I'm trying to say... Kaya nga po kaya nga, dapat yung pera sa PhilHealth, di ba, gamitin po yan sa mga miyembro ng PhilHealth. Di ba? At lalo pong wala ng bayaran. Di po ba? Bakit po kinuha po doon? Ngayon, itinatama po nila yung ninakaw yata nila. Para po sabihin na yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth ay nagamit din po halos lahat sa health at doon sa mga hindi nabayaran nung panahon po ng COVID-19. Ibang klase itong gobyernong ito. Samantalang, nung una po nilang kunin yan at mainit ang issue, ano po ang sinasabi? Gagamitin po sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi po ba? Nakita nyo po? Sino po paniniwalaan po natin ngayon? Itong sinasabi po ngayon ng tagapagsalita ng Malacanang na si garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President? O yung sinasabi ni Recto na dati po siyang Secretary of Finance na ngayon po ay Executive Secretary na? Hindi po ba? Hindi lang po ang 60 billion ang nailipat po nila. Plano pa nga nilang ilipat yung another 30 billion. Kinwestiyon na lang po ng Korte Suprema. Dahil mali na kunin mo at gastusin mo sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Dahil yon ay pera po yon at contribute ng taong bayan. At kung yon ay gagamitin mo sa sinasabi mo, doon sa sinasabi ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President, gagamitin mo roon, bakit ilalabas mo pa? Bakit dadalin mo pa para ilipat sa National Treasury? Doon mo rin pala gagamitin sa sinasabi mong programa ng DOH o ng PhilHealth. Sige nga, bakit ililipat mo pa? Bakit hindi na lang doon mo bayaran o kunin? Doon sa sinasabi mong programa ng gobyerno para sa mga health. Hindi po ba katarantaduhan yon? Ginagawa po tayong tangat bobo, gago ng gobyernong ito para lang po ma-twist. At sabihin po na ang pera ng taong bayan na hindi po nila nanakaw umano. Hindi nawala kasi pagka po kasi pinilit po nila na yung po ay napunta sa mga programa, proyekto ng gobyerno. Ang iisipin kasi ng taong bayan, naging ghost project. Ninakaw. Kasama sa nanakaw ng mga magnanakaw na politiko. Gobyerno ngayon ang binagawang Pilipinas. Ang 60 billion plus pa ang pera na nailipat galing sa PDIC na 100 plus billion. May issue pa rin po sila saan? Sa GSIS, SSS. Hindi po ba? Pati nga ang ginto, may issue pa rin. Nalugi
Lugi yung 27 tons, tonelada na binenta nila. Nagagamitin din daw yan sa mga programa ng gobyerno umano. Ay nalugi pa ng 200 billion pesos ayon kay Atty. Topacio dahil napakamahal ng ginto ngayon. Lugi pa. Di po ba? Kaya itong gobyerno na ito, mga tambay, para lang po masabing malinis at luminis yung mga ginagawa nila na anomalya umano, gumagawa po ng napakaraming kasinungalingan umano. At itong gobyerno natin ngayon, sanay na sanay pong magsinungaling sa taong bayan umano. Napakasinungaling umano. At ubod ng nakaw ang ginagawa sa ating bansa. Puro pagnanakaw umano. At ubod ng sinungaling. Sanay na sanay magsinungaling ang mga taong ito umano sa mga Pilipino. Grabe, no? Paniniwalain mo taong bayan ngayon dahil putok na putok ang ginawang korupsyon na mahigit 3 taon. Para lang ang pera sa PhilHealth ay sabihin na hindi nagamit sa korupsyon, hindi nagamit sa Ghost Project. Dahil inilagay at inilipat nila yan para gamitin. Di po ba? 2024. Di po ba? Nung ilipat nila yan, pambihirang buhay ano. Ngayon, magto-2026 na, bigla pong nabago ang script. Nagamit na. Nagamit na ngayon at nadamay pa. Pati yung sinasabing hindi na bayaran noong panahon ng COVID-19 sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pambihira. Ibang klase kayo. Doon pa rin ang tumbok. May Duterte pa rin. May issue pa rin ng Duterte. Dahil kailangan bayaran at gamit ang 60 billion na kinuha at inilipat sa National Treasury. Ibang klase ito mga taong ito. Kung ang kidlat at kulog lang ay nagpaparusa, mga kabayan, hindi kaya tamaan ng mga kasinungalingan ito, mga tao na ito? Hindi kaya tamaan ito? Umano? Yan po mga kabayan, ang gobyerno na meron tayo ngayon sa ating bansa. Hindi po sila mga sinungaling umano. At hindi po sila mga magnanakaw umano. Para lang po malusutan, mga kabayan. Ang lumalabas po kasi niyan, pwede po nilang hindi ibalik. Pwede na po nilang hindi ibalik ngayon. Pagka pinaniwalaan po natin ang Malacanang at ang tagapagsalita ng Malacanang na si garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Pagka po pinaniwalaan natin, bakit pa sila magbabalik? Ginamit din pala yan. Di ba? Sa mga programa ng DOH at ng PhilHealth. Ibang klase. At naibayad din doon sa mga workers na tumulong nung panahon ng COVID-19. Pag pinaniwalaan po natin, pag naniwala tayo rito kay garbage in, garbage out, wala na pong ibabalik. Pala. Ibang klase kayo. Ibang klase kayo. Ganyan na po ba ang tingin nyo sa mga Pilipino? Tanga at bobo at gago? At lahat na lang ng inyong mga alibay at palusot ay paniniwalaan na lang ng taong bayan? Ibang klase kayo. Ibang klase kayo. Mga nakapag-aral pa naman kayo. Abogado ka pa naman, maituturing. Ibang klase. Ganyan po pala ang utak pagka po pala ang Pangulo ng Pilipinas ay gumagamit daw ng pulburon at may issue pa na laging bangag umano ayon sa kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Yan po mga kabayan ang pinamumukha po sa atin at isinasaksak sa ating ulo, mga kababayan, na tayo po mga Pilipino ay mga tanga, bobo at gago na kayang-kayang gaguhin at lukuhin, mga kababayan. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. At syempre po ang dasal po natin,
sa atin po na tayo pong lahat ay maingatan na ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan, mailayo rin po sila at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan sa mga dasal po natin. Muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.